10 tips para makapag-ipon. Number 1, save. Pag nagkasahod na tayo guys, unahin natin yung savings natin. Dapat kung wala ka pang bank account sa bangko, mag-open ka na ng bank account mo para kada sahod mo, unahin mo yung savings mo. So yun, kasi pag hindi mo inuna yung savings mo, may posibilidad na hindi ka makakapag-save. So, kung wala ka pang bank account ngayon, mag-open ka na. So, yun. Ikaw kung yung kailangan mo na mostly na itabi is yung depende kung anong extra sa pangangailangan mo. So, yun. Number 2 guys is yung health natin. Mahalaga guys na pangalagaan natin yung kalusugan natin. Diba, health is wealth. Huwag kang anong tawag nito? Unahin natin yung health natin. Huwag mo nang antayin na malala na yung sakit mo bago ka kumilos. So, habang wala ka pang nararamdaman o wala ka pang sakit na nararamdaman, uminom ka ng mga vitamins na makakatulong sa'yo para hindi ka magkasakit. Kasi pag nagkasakit ka, pag na-hospital ka, mas mapapalaki ang gastos. So, health is wealth. Kung may mga alam kang natural na paraan para hindi magkasakit, yun, katulad ng Forever natural food supplement yun, kaya pwede mong i-try yung mga products nila. So, number 3 guys, find extra income. Find extra source of income. Katulad na ganyan, may mga online selling, online, basta kahit anong mga pwedeng mapagkakakitaan na pwede mong gawin, yun, pasukin mo mga yun. Kasi makakatulong yun para makapag-ipon. Number 4, bumili lang ng mga bagay na kailangan natin. Kung hindi mo naman kailangan, huwag ka nang bumili muna para makapag-ipon ka. Yan. Tapos number 5, iwas bisyo. Kung may bisyo ka, iwanan mo muna yan. Kasi yung bisyo mo yan, hindi yan makakatulong sa future mo. Hindi makakatulong yan na makapag-ipon ka. Kasi kung inalis mo yung bisyo mo, yung binibili mo para sa pang-bisyo mo, pwede mong ilagay yun sa savings mo. At iwas din sa mga luho. Kung hindi mo naman kailangan, huwag mo nang bilhin. So yun. Huwag kang makipagsabayan sa mga yung mga social kung ganyan. Kung hindi mo naman kaya, huwag mo nang bilhin muna. So yun guys. Number 6, huwag magpautang. Kasi alam mo guys, ngayon ang hirap maningil sa mga pinapautangan natin. Ako naranasan ko na yun guys. Nagpapautang ako dati. Kaso nung hirap na maningil, yun, in-stop ko na yung magpautang. Siyempre kung may mga kapag-anak naman ako na umuutang, siyempre nagbibigay din ako. Yung kaya ko lang, na kahit hindi sila magbayad sa akin, ay hindi masakit sa aking kalooban. So, ganun guys. Kung kung wala ka naman, huwag umutang. Kasi, alam mo yung interest mo, siya yung dagdag ng gastusin mo. So, talaga guys, kailangan, kung ano lang yung kailangan, yun lang ang mga bibilhin mo. Huwag pasobrahan. So, yun, huwag umutang. Number 7,
makontento kung anong kasya na matira sa sahod. So yun, kailangan mong makontento kung anong natitira sa sahod mo, pagkasya mo. Number 8, huwag kang magpasikat, anin mo naman magpasikat, diba? Wala nang may tutulong yung pagpapasikat mo. Yun pala gusto mong magpasikat, gusto mong may kotse ka, gusto mong tinitingnan mo yung mga ganyan. Kung yung financial mo naman ay nasisira. So, wag nang magpasikat, guys. Number 9, mag-invest. Kung may sapat ka ng ipon, pwede kang mag-invest or magnegosyo. So, kasi ang pag-asenso na sa negosyo, yun, napapansin nyo ba na kadalasan yung mayaman ay yung nasa pagnenegosyo. Kung mayroon kang negosyo, mas may trabaho ka pa, diba? Talagang makapag-ipon ka. Number 10, magkaroon ng budget plan. So, mahalaga yung budget plan, guys. Kung wala kang budget plan, hindi mo alam kung saan mapupunta yung mga pera mo. So, kailangan be wise, guys. So, yun. Sana nakatulong ang tips na to. At alam mo, guys, kung wala ka namang ginagawa, kung may extra time ka, gawa ka ng paraan para magkaroon ng other source of income. Kasi sayang naman yung time na masasayang na wala kang ginagawa. Kaysa naman makipag-marites ka dyan, diba? Mag-isip ka ng pwedeng makakatulong sa'yo na pwede kang kumita. So yun.